Nga. Sagad mo nga. Try natin sagad. Sige, sagad mo. Kung matatakot. Ayan, mga kabokals. Ayos. Sige. Hello mga kabokals. Andito na naman tayo. So nagdidiskarga sila ng mga yero na napaklas natin doon. Dala na natin sa kayo mga lumang kawayan na mga pwede pa. Ayan, dala natin ngayon yan. Hindi, may mga dala tayong mga lumang yero. Ayan. So ito mga kabokals, yung sinabi ko kahapon na pumapasok yung angge. Hindi na plain sheet ang gagamitin natin kasi may mga maninipis pa palang yero dito na luma na pwede natin gamitin. So yun na lang po yung sasalpak natin doon sa taas para ma-prevent po yung pag-angge. Medyo hindi po maganda tignan pero okay lang kasi gagastos naman tayo pag bumili tayo ng plain sheet. 490 po yung isang rolyo. Kakain po ng mga 2.5. So sayang pa. Ito may mga maninipis tayong yero dito na magagamit. Kaya lang mga luma na talaga. Pero okay lang naman yan. Pantapala naman po yun dun sa siwang na pinapasukan ng angge. Ito. Kasi kahapon, personal ko pong nakita kahapon yung naging problema. Kasi malakas nga po ulan kahapon. So, yan Can you see the look? Ayan, ito mga kabokals yung ayan, nakita nyo ba yan yung siwang? Yung siwang po sa yung sa pagano natin. Pumapasok yung angge pagka malakas. Pero pagka mahina yung ulan, saka diretsuhan lang, wala problema. Kaya lang kasi kahapon may kasamang hangin, saka malakas talaga yung ulan. So pumapasok yung tubig dito. Hindi naman totally basang-basa, kaya lang in-anticipate ko na pagka bumabagyo, let's say may bagyo, tuloy-tuloy yung ganong kalakas na ulan. So may tendency po na katagalan, basa po yung ating baboy sa loob. Pagka halimbawa maghapon pong gano'n ng ulan, gano'ng kalakas, mababasa po sila. Kaya tatakpan natin para sureball tayo. Ito sa mga manok, yung sa manok kahapon na testing ko rin, may konting angge pero okay lang naman, manageable naman. Hindi katulad din sa baboy kasi mas mataas yung kulungan ng baboy mga kabokals Yung bubong nila mas mataas kaysa dito sa chicken coop natin. Kaya mas prone sa sa angge talaga yung sa kulungan ng baboy. Ito, hindi masyado pero may pumapasok na konti. Pero okay lang 'yon, hindi naman masyadong Okay lang. Kain tayo. Kain muna kayo. Yan, usual kakain muna sila. Kaya may magtrabaho, mas malakas kumain. Kain tayo May dala ka bang pagkain? Kasi pansit, ayan tirahan nyo yung pansit. Kaya meron po kami pansit. Pakita mo sa kanila yung pagkain natin. So ito po ang pagkain namin ngayon. Ang ulam namin ay adobong sitaw. Hindi, may kanin kaming baon. And then ayun, pansit, tagi-tagisa kami. Ito meron akong sarili. Ayan. Nagsasayang na kasi ako mga kabokals. Nagsasayang na ako, tapos bumibili na ako ng lutong ulam. Yan ang kanin sa akin. Kanin sa'yo? Tanghalian ko yan. Ay yung ito yung Ayan, so as usual, babalik na rin nila yung tanghalian, almusal. Pansit ang tanghalian na. Kanin yung kakainin nila ngayon, mamaya yung pang almusal nila. Pansit. Pero ako magpapansit na ako ngayon. Mga kabokals, pansit. Ayan. Kain tayo mga kabokals. Kain muna kami bago sumabak sa labanan. Ayan. Linis na mga kabokals. Ang ganda, di ba? Maganda talaga tignan pag malinis na. Yung gate may kakabit na mamaya. Tapos ayusin na natin yung dito yung sa may likod ng bahay. And then maglilipat na tayo. Baka Martes mag-umpisa kami mag-transport. Gagawa na kami ni Emo ng cage ng mga baboy. Yung hawla. Kahoy lang, gawa lang sa kahoy sa kawayan mga kabokals. Tapos susukatin ko nga pala kasi maaaring kung hindi kakasya yung haba, kung hindi po magkakasya yung haba, puputulan to. Papaputol ko.
And then gagawin na lang po yung may bisagra, hindi ganun siya, di bukas na lang siya. Para magkasya yung buong cage sa sidecar. Dali lang naman yan, gagrinderin lang yan. Pak, pak. Tapos weldingan, lalagyan ng panibagong ano rito, bakal. Then lalagyan ng bisagra para magbubukas. Ganun lang naman gagawin dyan. Kesa umarkila tayo ng 3,000 na elf. Tapos gagawa tayo ng 4 na pirasong cage. Ha? Pa isa-isa. Pagdating nito, balik ulit. Hindi, mga siguro hapon na uli. Hindi tayo babiyahin ng tanghali na mainit. Umaga, tapos po pwedeng kinabukasan ulit, ganun. Basta isa-isa lang muna. Mahal kasi yung ano ni Pat, 3,000 yung single sa akin. Tapos gagawa pa tayo ng 4 na hawla. O, edi magastos. Kaya siguro yun, babalik-balik, dalang balik sa isang araw. Hindi, isang baboy lang kaya natin dalhin eh. O, sa isang araw, 2 balik tayo, umaga sa kahapon. Yung malamig. Ayan mga kabokol. So yun ang technique namin. Tapos yung manok, ganun din, ililipat na rin namin. Yan, kakain muna ako mga kabokol. Kain tayo. Ayan na. Makita si Amon at kakabit na yung yero. And then si Kuya Natoy, pinagkakanal ko dito. Ayan. Ito po, para po yung tubig na nanggagaling dito sa bagsak nung ano, kasi hindi pa nga tayo makapagpapagawa ng alulod ngayon. Unahin muna natin yung paglilipat para ma-prevent po yung tubig na pumunta roon sa Poso Negro nga natin, kasi yun nga, sabi ko nga, poprotektahan natin yung Poso Negro na wag siyang pasukin ng tubig from outside. So yun, ito po yung magiging ano niya, protection niya sa tubig para hindi rumagasa ang tubig dun sa Poso Negro natin. Dire-diretso ang tubig dun sa baba, away from the Poso Negro. So yun po ang ating goal. Kaya natin kinakanalan. At the same time, para po ito hindi magputik itong looban na to, kasi hindi pa natin mapapasemento to sa ngayon. Pero ipapasemento ko yan kasi may mga buhangin at graba pa naman doon. Kaya sementohin namin itong pinaka harap ng kulungan ng ating mga baboy. Ganyan, pinapatambak niya doon yung mga lupa para tumaas-taas ng konti, kasi nga naka-elevate po yung ating mga pintuan. Yan o. So ito po yung mga yerong sasalpak natin, mga luma na talaga, pero okay lang yan para makatipid tayo, kaysa naman bibili pa ako ng plain sheet na ipagtatapa lang doon, kasi yan po yung tatapala natin. Ayan o. Hindi siya okay siya pagka walang hangin, yung talagang ulan lang, kahit malakas na ulan, basta ulan lang. Ang problema pag may kasamang hangin, pumapasok pala dun sa loob, umaangge. Yan, so yun po, yan, tatapala ni Emo ng ganyan. Okay pa rin, okay na rin palang tignan eh, kahit pa paano, kahit luma yung yero. Mon, yung yung walang tulo yung pagkakapako mo walang tulo yan si Vin Crudo. Vin Diesel, Filipino version ni Vin Diesel, Vin Crudo. Yan, ang batang crudo. Ganda na tignan mga kabokas, ang linis diba? Dito tayo magtatayo ng ating kulungan ng kambing. Pero yun nga, ang gagawin natin ngayon, pagkalipat po ng mga decal brown, mga baboy, bala ko lahat na kukunin na muna natin lahat kumbaga nandito na lahat, saka tayo magagawa ng ng kulungan ng kambing. Kasi yung detachable nga nilang kulungan na maliliit, pwedeng dun muna sila tapos takpan na lang muna natin ng may mga pantakip naman dun, yero or yung mga tolda nila doon. Pero ang plano ko, hakutin na muna lahat, and then tatagain na namin lahat ng mga Madre de Agua doon. Kakalbuhin namin lahat yun, itatanim muna dito sa gilid, paikot yan pupunuin natin ng Madre de Agua yung paikot na yung mga kabokals. Mag-allocate tayo ng 4 feet from the fence hanggang dito sa pinaka allocated na taniman ng Madre de Agua. Paikot siya, nasa gilid sila lahat.
Nasa gilid sila lahat mga kabokals, mga Madre de Agua. And then sa gitna po yung ating mga kulungan ng alaga. Kalampag to. Oh, sige, okay lang. Oo. Basta alam naman natin kung ano yung kumakalampag eh. Hindi naman yung mismong bubong eh. So yun. So yun po ang game plan. Tapos pati yung heritage chicken lahat dadalhin sila dito. Tatanim tayo yung Madre de Agua, ililipatan natin. And then baklas lahat na ng bakod, baklas na lahat. Ano po mangyayari? Hindi natin babaklasin yung bakod hanggat hindi po nata-transport lahat, pati yung Madre de Agua. Hindi natin iiwanan na open yun, tapos nandun pa yung Madre de Agua. So tatabasin muna natin lahat ng Madre de Agua, tanim lahat dito. Pati yung mga alaga natin lahat, heritage chicken, lahat sila. Tatambak na lang muna natin dito. Yung mga heritage naman po, pwede muna natin, kahit dito, isilong-silong lang muna natin yung mga fly pen nila dito. Tapos yung decabraw nandun. Ayan. Tapos, yun. Pagka nadala natin sila lahat dito, pati Madre de Agua na itanim na natin, babaklasin na natin lahat ng mga yero doon, lahat. Pati kulungan. Sabay-sabay na yon. And then kasi marami pa mga kahit sa mga bakod kasi mga kabokals, may mga goods doon na na yero na pwede pa natin gamitin sa kambing, sa bahay ng kambing. Kaya yung pong plano kong gawin, baklasin mo na lahat para mapili po yung mga materyales na pwede pang gamitin sa goat house, para talagang hindi na tayo bibili ng mga yero. And then may mga pamoste pa ron na or pang kahoy na cocolamber, yung mga pamakuan ng bubong doon sa chicken coop number 2. So yun, magagamit pa natin yun. So yun ang plano mga kabokals. Plano ko nga, ito Martes sana makapag-umpisa tayo makapaglipat. Baboy muna, tapos manok, yan, tapos kambing. Yung kambing po pwede namang isabay sa elf yun, kasi nga obligado tayong umarkila ng elf eh. Siguro pag arkila ng elf mga kabokals, pag dala na yung mga kambing sa kakulungan, may mga dala na tayong mga ilang pirasong materyales nun. Kasi nga uunahin natin yung mga manok eh. So po pwede ng ultimano baklasin yung coop number 2, babaklasin yung coop number 2 bago i-transport yung mga kambing dito, yung kulungan nila sa mga kambing, para may dala-dala na rin tayong mga materyales para masulit natin yung bayad sa elf na arkilahin natin, kasi 3,000 pong bayad dun. And then yung matitira, ayun po pwede na sa motor siguro. Yung mga yero naman na makukuha sa mga bakod, po pwede na sa motor yun eh, kahit di ko na i-arkila yun, kahit mga 3 balik kami. Ang ano lang kasi, ang mahirap lang kasi yung kulungan nga ng kambing, kasi hindi natin babaklasin yung mga maliliit na pinaglalagyan sa kanila ngayon, dadalhin dito ng buo. Kaya obligado talagang tawag dito, arkila ng elf. Na-distract ako dito sa kambing. Nakakapasok yung mga kambing mga kabukals kahit sa may siwang ng sa ilalim. Isa rin to sa kailangan natin i-prevent, lalo na pag kami mga baboy na. Hindi kasi po pwedeng pasok sila ng pasok ng ganyan, tapos may mga baboy na tayo. Kasi nga alam naman ng baboy ngayon, medyo maselan po ang baboy ngayon dahil sa illness eh. Ano kaya maano to? Kasi yung yero nga eh nandun pa eh, manggagaling pa rin yung yero. Ano ko na lang, pababantayan ko na lang kayo. Sino sa kanila may iwan dito, pababantayan na lang. Pag nakita nila nasa loob, ultima palalabasin nila. Ganun nila muna. Kasi nga hindi, ang ipang babakod natin na yero dyan, nandun pa, nakasalpak pa. Kaya hindi pa natin maharangan yan.
May isa pa ba ron na manipis? Sige. Mon, i-overlap mo to dyan sa sira. Yun may sira eh. Tapos dagdag kayo ng isang yero pa doon. May manipis pa ron eh. Ayan. Papa-overlap ko, butas kasi yung isa na yun. Yan po yung yung partial na nabaklas ko dun sa bakod. May mga partial kasi kami dun binaklas na bakod. Yan po yun. Yan, ganyan. Natakpan yung butas mga kabokals. Tapos, kukuha pa tayo ng isa rito. May isa pang manipis dito. Ito. Ito ba yun? Ito. Ata yun. Tingnan mo nga dito Dan kung ano yung manipis dito na. Yan. Ganan. Tingnan mo nga kung ano yung manipis doon. Parang wala na. Pag wala, yung makapal. Yung sa kabila, makapal din yan. May init eh. Sige, makapal na lagyan mo. Bili ka ng makapal panlagay doon. Ayan. Ah. Ang ganda ito to. Yung luma na lang, ayun. Ito ba maiksi kakasya na? Yeah. Para kakasya natin itong maiksi. Teka, titignan ko. Parang kakasya na yung maiksi. Oh, pwede na yan, yung maiksi. Kahit hindi na naman masagad na, okay na. Yan, yung maiksi na lang ipapalagay natin. Kapiraso na lang naman yun. Init. Yan. Pwede yun, ito lang, itlog dito, kayo. Yung medyo makapal na parang saan lang. Oh, yan, makapal yan. Isang maba. Ha? Isang maba. O sige. Ito ba hindi aabot to? Hanggang dito lang yun eh. O sige, yung isa na lang, ano nan. Yung isa na lang, mahaba doon, o. Piliin mo din malinis dito. Ayun eh, malinis doon. Ito. Ito. Alin? Maba. Ito. Oo, mababaw. O sige, ito. Yan. Grabe init na yung mga boss. Ayan, sige. Dito. Taas mo ah. Hindi sa init eh mo. Ako may himatay na ako niya. Nagra-radiate yung init sa yelo. Kasi ang minute eh. Grabe init na. Yan. Tama yun, Mon. Medyo palagpasin mo ron. Palagpasin mo. Lagpas na doon? Doon. Sakto lang. Sige. Ano mo pa konti dito, Mon? Ha? Ah, hindi. Okay na pala yan. Sige. Okay na yan. Wala rin palang bearing kahit ilagpas natin. Ah. Tapos, ayusin nila yung gate. Tapos yung cyclone doon sa likod ng bahay paikot para sarado na talaga. Yan. At least
protektado na yung ating mga baboy. Palagay ko na rin kaya ito mga to. Pwede. Eh kung ipalagay ko na rin kaya dito mga kabokals, iniisip ko eh. Ano, okay naman kasi ito. Ito kasing chicken coop okay naman. Okay na rin. Kasi magagamit din naman yung mga yero na yun sa ano, sa bakod eh. Ayun na. So medyo ano, katulad niya may nakasalpak na ano. Medyo ano, nagbago yung itsura niya, pero ang ano naman kasi sa farming naman mga kabukas, katulad yung nag-aalaga tayo ng baboy, ano ba ang mas ipapriority mo, yung ganda ng kulungan mo o yung safety ng alaga mo sa loob ng kulungan mo? Kasi ako, ang priority ko yung syempre yung safety ng alaga ko sa loob. Doon ako kikita eh. Hindi ka na makikita sa pagandahan ng kulungan eh. Ang iyong bread and butter yung hayop na nasa loob ng kulungan na yan. Kaya yun, okay lang ma-compromise yung itsura ng bubong. At least ay protektado sila during rainy season, may bagyo. Diba? Ayan. Sarap ng hangin mga kabokals, oh. Mainit siya pero mahangin. Ayan na, tapos na si Emon. So itong kulungan na to, bago namin talaga ilipat yung mga baboy, ano yan, hugasan namin yan ng ano, ng may disinfectant. Yan, para sigurado tayo. Yun, ayun yung kanal natin sa gilid. Itong bakante na to, yan, iniisip ko pa kung anong gagawin dyan, pero yung camping nga kasi doon sa malapit kay Kuya Nato, ito natin ilalagay yung mga kulungan ng kambing. Yung kubo mga kabokals, kinakausap ko sila Kuya Nato eh. Pinapapakyaw ko yung buhat sa kanila. Sabi ko siya na mag-organize ng tao, pakyawin nila yung buhat sa kababa dito. And then kausap ko nga si Pat, 3,000 yung self na bayad. 3,000 kasi kung 1,500 yung magagastos sa tao na magbubuhat sa pakyaw nila, pwede na 4,500 yung magagastos natin. At least madadala natin yung kubo dito. Kaya lang, kailangan itataon natin ng mainit, yung hindi umulan, kasi para makapasok yung elf dito. Plano ko dito ilagay. Yan dito. Siyempre dito yung malapad. Diyan natin ilalagay yung kubo. And then on the side, yung Madre de Agua nga nakapalibot ng ganyan. Pak, ganun. O pwede rin dito yung kubo sa gitna. Pwede rin dyan. Pero maganda kasi dito para nakatabi. Hindi, dito na lang tayo maglalagay ng area ng mga breeding natin. Ayan ang mahirap pagbaba. Para isahan na lang na ano, tapos may mga pato natin kahit dito lang naman. Actually yung pato kahit pawalan mo lang dyan. Kaya lang ang problema, baka pumunta sila sa baboy. O kailangan naka-contain din pala yung mga pato. Ito yung mga kambing. Lalaki nun tiyan. Ba talaga pagka nakagala. Kamusta na kaya si Little One? Namimiss ko si Little One mga kabokals. Maingay yun eh. Namimiss ko na yung ingay, yung atungal niya. Oh! Ano yun? Ano yung pumutok? Ay, wala. Pumutok yung lighter. Pumutok yung lighter mga kabukas. Laki na siya nito. Muntis. O, tapos na yun, mahal. O, tirahan nyo na yung gate. Yung gate. Tapos wala pang ano. Yan, okay na mga kabukals. Kahit bumagyo pa, safety yung ating mga baboy.
Siguro sa manok, titignan ko muna kung ano. Yung manok naman kasi, may ano kasi yan, nilalagyan ko ng tabing naman yan mga yan. Ang daming ano dun, may mga sunshade tayo dun eh. Pero, tingnan lang muna natin dyan. 4 yan, Mon. Kailangan pang malakasan ha. Mabigat yung gate natin. Ayan. Magbibisagra na sila ng gate. Sarap nung nakakuha pa ako, nakaano pa ako ng silungan ng motor ko mga kabukol. So, di ba? Nakasilong tayo dito sa bubong. Ayan. Diyan ako natutulog sa motor kaya may unan di ba? Ang ganda ng pwesto. Laking bagay talaga yung itong cargo. Nauntog ako mga kabukals. Malaking bagay talaga yung itong bubong na to. Ganda. Ayan tuwa si Emon Halika dito, Agdan! Tanggalin nyo na yung itutuloy nyo na yan dyan sa likod yung cyclone na yan. Tapos ito, hindi muna namin i-fix to kasi baka baklasin namin to kung sakasakali madadala yung kubo dito. Dito namin idadaan yung kubo. Tatanggalin lahat yan. Naman dito natin dadaan yung kubo sakali. Babaklasin natin to. Ikakabit natin yung hagdan? Ha? Yung pinto? Anong pinto? Ay yung Ha? O ipapasok mo na yung kubo? Hindi, kakabit mo na yung gate. Ito naman, matatanggal pa naman to pag kahit nakakabit na yung gate, andyan naman ang bisagra andyan ang bisagra ito pwedeng yan. Ito hindi nagagalawin to. Babaklasin lang natin yung iba. Yan, kasya ng kubo dyan mga kabukals. Ayan na mga kabukals, kakapitan nila yung ating gate. Yung ating gate. Laki. Gate. Ayan. So ito mga kabukals, kinonekta niya dun sa pamakuan ng bubong itong poste natin. At the same time nakabuhos po yan. Yan. Ay, laki. Ang laki. Hindi, Mon. Sa taas yung Ano Sa taas yan. Hindi. Bagay, okay lang naman pala. Nasabit sa lupa yeri. Ha? Nasabit sa lupa may tan. Nakalagpas ba yun? O sige. Hindi, matibay. Ang tanong ko, matibay ba yung mo na yan? Ito? Matibay. Hindi, itong na to. Ito, diba yan? Matibay yan? Kesa doon? Ang tatanong lang, tatablan ng pako. Ha? Bagay. Mas okay na rin nasa baba yung Sarado. Bodega to mga kabukals Teka. Mon, dali lang. Papasok ako, init usag mo na dito na. Ayan, okay na. Ang init mga kabukals. Hindi, lang mo na dito ba? Hindi mo kailangan hawakan yan. Yan. Yung walang sahid sa lupa mo na. Patong mo dyan? Patong mo dun Para. Mangat mo rin yan. Lagyan mo, yan, tama yan. Kasi yan, bababa pa yan. Lagay ko pa nakakawain niya pa rin. Punta ng bubual na. Bubual. Kasi dito kasi ang isa dyan, ang isa. Di, okay lang tumaas ka konti doon dahil bababa pa yan
Mababa pa ito, kaya taas mo dyan. Yan na yung kaya sa ilalim. Patong mo. Angat mo yan. Patong mo yung dalawa. Ayan. Tatali mo. Oh, dito ka sa akin. Dito tayo papa. Among papa, ilagay yung kamay mo dyan. Dito sa may ganito lang mo. Huwag mawakan basta at tukod ka lang. Oo. Baka ang ining jalaglagang ka. Wala ka karainan. Yan. Hindi ko na malalagyan ng arko mga kabukal. Sobrang taas. Lalagyan ko dapat ng arko eh. Kabukals farm eh. 4 to, di ba? Oo, 4 yan. Karga mo lahat yan. Mabigat yan eh. Bagay pwede pa rin oh. Pwede pa tayo mag-arko ito mga kabukal. So, pwede pa. Sa taas. Ha? Poste ng kawayan. Tulok mo yung taas nan. Pasok dito. 3-man job to mga kabukas. Mabigat kasi. Hindi, tumipos ka, ayam mo. Okay. Na. Lalagyan natin alambre. Alambre na lang. Tsaka ano dyan. Diba? Papunta ron. Para pumipihit din siya pagbukas, diba? Pag alambre. Testing natin. Yan. Ito ng ano, moment of truth. Will it hold? Yan natin mga kabukals. Will it hold? Yung 4 na bisagra kinabit ni Emon. Kakayanin ba yung ating malaking gate? Nalagyan namin suporta alambre papunta ron. Tingnan natin. Makikita natin yan. Mata. Ayan mo, ito yung ari dyan. Gusto mo? Gawang Emon yan mga kabukal. So, Wait, Emon. Hinga. Kaya konting ano. Hinga. Parang di. Ayos. Mga may lemon. Tapos, maglalagay tayo dito ng footbath. Parang di. Kasi mag-aasintado tayo mga kabukals. Footbath. Para lahat ng papasok, sanitize muna. Yan. Supportan nyo alambre pag ganun. Ayos na. O, diba? Diba mga kabukals? Okay na yung gate natin, no? Maalog ba kaya? Maalog nga. Ayos. Suporta na lang na alambre, okay na yan. Maluwang. Yan. Ayan. Ha? Ayun, lumuwag. Lumuwang eh. Lumuluwang. Yan. Ayan. Sige. Yan na. Ayan, ang bigpit na. Sige. Pasok ko na rin dito. Nasa labas ba? Oo, nasa nakundi. Lumabas na. Ayan.
Suporta lang mga kabokals. Ayan, titignan natin kung... Teka, usok yung motor. Nga, sagad mo nga. Try natin sagad. Sige, sagad mo. Kung matatakot. Ayan, mga kabokals, ayos. Sige. Sige. Ay, sarado nila para lamig-lamig na. Ayos na. Sa mga kabokals. Kasi ito, ano lang yan. Ay! Tayo mag-ano dito. Pinta. Ito yung ano, lock mo. Kadena na lang, no? Kadenahan na lang natin. Ano mga ito mo? Lakihan mo itong butas na to. Yan tayo magkakadena. Bibili na lang ako ng kadena, mga kabokals. Kakadenahan na lang. Yan, okay na yung ganyan. Okay na. Oo. Yan. Di kadena na lang yan, mga kabokals. Kadena di amor. Ay, madastos. Ayos. Yan na. Tibay din niya mga kabokals kasi ito yung poste natin nakabuhos yan eh. Nakabuhos yan. And then ito nakabuhos yan. At the same time nakapako pa siya sa bahay. And then ayun yung alambre natin na ano. Maglalagay ka na lang pala mo ng dikawit na lang siguro. Mon. Dikawit na alambre. Yan para Yos. Init. Ha? Ang init mga kabokals. Alas 12 pa lang. Maga kaming ngayon magpapakap kasi magpapasakati ako. Pag-uwi namin papasakati na lang ako. Kasi wala nang masyadong gagawin eh. Yan, kanal na lang saka itong ito kasi open pa to mga kabokals, ayun open pa to, ayun So yung doon, yung cyclone na nandoon, ipatutuloy ko na yung paikot para masarahan yung masarahan yung likod. Matay upuan dito. Hindi, ito muna mo, tapusin mo muna itong Ano ba yung cyclone. Cyclone? Oo. Idiretso na paikot. Sige. Tapos ito lagyan mo to ng alambre para di kawit. Ito lagi to nakasara lalo pag wala ako Pag ikaw kunyari kailan dito. Oo. Lagi nakasara yan Yan. Kasi nga off limits yung bisita natin sa mismong kulungan ng mga alaga, lalo na sa baboy mga kabokals. Kaya instruction ko lalo na pag wala ako, lagi nakasara yan para syempre bago sila pumasok tatawag muna. And then sasabihin naman niya na off limits doon. Ano po mangyayari niyan? Ito may mga pako pa rito. Off limits sila. Para protektado yung ating mga alaga. Si Emon excited nang gumawa ng upuan niya. Sabi ko, ito muna ang bakod yung gagawin nila. May kapiraso naman. Dito ka, kapit ng ganto. Papatakin mo na lang. Hindi, pero pag nagyero tayo dyan, popose mo rin yan. Sa gitna. Ngayon, babatakin mo na lang muna. Bagay, kahit wala palang yero dyan, may bahay naman Pwede. Iinit niya pag may yero? Oo, mainit. Katama kahit ganyan na lang pala muna. Kasi pag niyeruhan pala namin mga kabokals, iinit. Mag-radiate yung
At least may bahay naman. Tapos added protection na lang yung cyclone wire. Pero kailangan niya, no? I-fix na yun. Ipipix mo ng pakuyan mo na, yung talaga matibay na. Tapos batak na batak dapat. Yeah. Paikot doon. Ito kailangan itong malagyan ng extension na yero para yung tubig hindi nagbabackfire sa loob. Gusto mo lagyan ng extension to, Mon? Kailangan pa yun ng kahoy. Wala na ba tayong kahoy dyan? Wala na. Underrated pag ganun. Pamakuan, no? Tapos balagbag na lang yung yero. Isang balagbag. Ano? Kaso takbo ng tubig is ganito. Nagkabalag. Papasok din. O sige, saka na yan. Gagastos na naman ako, saka na yan. Init, grabe init mga kabukas. Nanonood sa ano ko, sa anit ko. Sa anit ko, wala na kasi buhok eh. Kaya sa anit na yung kaya ganito init ngayon, napaka-init. Tingnan natin yung ginawa ni Kuya Natoy dito. Kuya, may pag ganito ka pa, ah. Pag ganon. Yan. Yun, diretso na yung sa labas mga kabukas, yung kanal. So, away from the Poso Negro. Pag ganyan lang paslat kanan. Ha? Kanan nakaganan. O, pag ganun na lang. Basta ilabas mo lang doon. Pabila. Ha? O, ilalagpas lang dyan sa ano. Ayan o. Diretso na yung labas yung tubig. Wala pa namang gagamit yan ngayon eh. Tsaka ano yan mga kabukas, kalsada yan ito. Kalsada yan. Ayan. So yun o, sinasabi ko, protektado yung ating Poso Negro sa rumaragasan tubig. And then ito, sisimentohin namin yan para ano, para maganda yung galawan. Dapat pala makapag-imbak muna ng ano rito, mga drum, yung lalagyan ng tubig pala. May naigiba naman dyan habang wala pa yung ano. Finalo up ko na kay Sir Eman yung application sa tubig. Ipa-follow up din daw niya. Ha? Pakuhaan mo na ng ano, marami. Yung dos na lang kaya gamitin mo, Mon. Sayang yung... Wala na ba dos? Wala na. Sige. Yan. Yan naman na, i-fix mo na yung maganda talaga. Tapos ipako mo pa isa na yun. Init. Oh, yan. Pako mo pa isa yan.